sabi ng asawa ko. Pupunta raw siya sa binyag ng anak ng isang kliyente. Yun pala, ipinagdiriwang niya ang pagsilang ng sanggol na naging anak niya sa aking pinsan. Panoorin kung paano ko inagaw ang mikropono sa entablado at sinira ang kanyang kahindik-hindik na kasinungalingan sa isang iglap. Tuwing Sabado ng umaga, nakasanayan na ni Elena na magpalipas ng oras kasama ang isang tasa ng chamomile tea at isang libro sa terrace. Gayunpaman, nang umagang iyon, ang kanyang nakasanayan ay naantala ng isang matapang na halimuyak na nagmumula sa master bedroom. Hindi lang iyon amoy ng shower gel. Amoy iyon ng Bivilgari Man in Black. Ang pabangong ginagamit lang ng kanyang asawang si Dennis. Para sa mga napaka-espesyal na okasyon anibersaryo ng kanilang kasal o isang importanteng board meeting. Pumasok si Elena sa kwarto at nadatna ng asawa na nakatayo sa harap ng full-length mirror. Tila abala si Dennis sa pag-aayos ng sarili. Inaayos ang kwelyo ng isang long-sleeved linen polo na hindi pa nakikita ni Elena kailanman. Ang polo na yari sa pinong seda ay bumagay ng perpekto sa atletikong katawan ni Dennis at ang kulay nito ay napaka-espesipiko, isang malambot na pastel peach. You look great. Ang perfect ng ayos mo, Han. And you smell really good. Komento ni Elena habang nakasandal sa hamba ng pinto. Itinatago ang pagtataka sa likod ng isang tipid ng ngiti. Bahagyang nagulat si Dennis. Ang kanyang kamay, na nagbubutones ng manggas ng polo, ay huminto ng isang segundo bago niya nabawi ang kontrol. Yeah. Kasi may binyag ako ngayon ng anak ng isang VIP client ng opisina. Our director asked me to represent him kasi hindi siya makakapunta. Sinong client? Wala akong natatandaan na nabanggit mong nanganak na ang asawa ng sinumang kliyente natin. Mahinahong tanong ni Elena. Lumalapit para bahagyang ayusin ang kwelyo ng asawa. Isang natural na kilos ng isang asawa, pero isa rin itong paraan para mas masuri niya ng malapitan ng asawa. Bago ang polo, bakas pa rin ang tupi mula sa pabrika sa likod nito. Si Mr. Santos to. From the BGC project. Baka hindi mo lang tanda. I already told you about this. Mabilis na sagot ni Dennis. Masyadong mabilis. Kinuha niya ang susi ng kotse sa bedside table at mabilis siyang hinalikan sa noo. I have to go. Sa umaga ang ceremony. Don't bother preparing food for me. Siguradong didiretso na ako sa isang meeting kasama ang isang supplier right after. Dahan-dahang tumango si Elena. Sinusundan ng tingin ang likod ni Dennis habang naglalaho ito sa likod ng pinto. May hindi tama. Kailan pa bumili si Dennis ng kulay peach na polo? He was a guy who strictly wore monochromes black, white, gray, navy blue, at ang munting kasinungalingan tungkol kay Mr. Santos at sa BGC project ay bumagabag sa kanya. Bakit? Sa pagkakatanda niya, natapos na ang BGC project 6 na buwan na ang nakalipas. Bihirang magkamali ang kutob ng isang asawa, at nang umagang iyon, nagsimulang tumunog ng mahina ang alarma sa isipan ni Elena. Ang ugong ng makina ng itim na Audi Q5 ni Dennis ay dahan-dahang lumayo mula sa garahe. Nagbuntong hininga si Elena na may balak sanang bumalik sa terrace, ngunit napadpad ang kanyang paningin sa bedside table. Naroon ang isang itim na smartphone na may bahagyang basag ang screen sa isang gilid. Ito ang lumang phone ni Dennis. Ang cellphone na sabi niya ay totally dead na mula pa noong nakaraang 2 buwan. At tinatago lang niya dahil maraming lumang work files na hindi pa niya nababack up. Katwiran ni Dennis. He was too busy to get it fixed. Gayunpaman, sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng cellphone na inaakalang sira na. Mahinang nag-vibrate ang aparato bilang hudyat ng isang mensahe. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Lumapit siya. Tinitingnan ang screen na nagpapakita ng pop-up notification mula sa isang messaging app. Hindi nakasave ang nagpadala. Serye lang ng mga numero. Ngunit ang nilalaman ng mensahe na makikita sa lock screen ay tila sampal sa mukha. Han, don't be late. Magsisimula ang ceremony in half an hour. Sobrang kinakabahan na ako. Tila nawalan ng dugo ang buong katawan ni Elena. Nanlamig ang mga dulo ng kanyang mga daliri. Sinubukan niyang i-unlock ang phone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang passcode na madalas gamitin ni Dennis
ang birthday ni Elena. Sinubukan niya ang kay Dennis, ang petsa ng kanilang anibersaryo. Dennis changed the passcode. Pinatunayan nito ang libu-libong hinala na malalim na ibinaon ni Elena para mapanatili ang katinuan sa kanyang kasal. That man wasn't going to any client's christening. Ang kulay peach na polo ay hindi isang coincidence. Walang sinayang na segundo para umiyak. Nanaig ang kanyang survival instinct. Gumana ang kanyang utak sa isang malamig at nakamamatay na pagkalkula. Tumakbo siya sa closet, kumuha ng itim na blusa at eleganteng ngunit simpleng slacks. Naglagay siya ng light makeup para itago ang kanyang pamumutla at kinuha ang kanyang bag. Habang nagmamadaling lumabas ng bahay, mabilis na binuksan ng kanyang mga daliri ang Grab app. Mabuti na lang, palihim na na-install ni Elena ang isang family location tracking feature sa main phone ni Dennis. Ilang buwan na ang nakalipas noong usap-usapan ang mga nakawan sa alabang. Isang feature na nakalimutan na mismo ni Dennis, na inaccept niya. Binuksan ni Elena ang mapa sa kanyang phone. Ang asul na tuldok na nagtuturo sa lokasyon ni Dennis ay hindi papunta sa eksklusibong subdivision kung saan nakatira ang mga kliyente ng kanyang kumpanya, kundi patungo sa isang marangyang events place sa labas ng Tagaytay. Ang Grab na binook niya ay dumating agad. "Kuya, pakibilisan po ng kaunti," sabi ni Elena sa nakakagulat na kalmadong boses, kabilang-kabilang sa bagyong nag-aalab sa kanyang dibdib. Tumagal ng 45 minuto ang biyahe. Ang Hacienda Isabela ay nakatayo ng marangya, kasama ang mga malalaking haligi nito. Huminto ang sasakyan sa drop-off area ng mga bisita. Medyo malayo sa main entrance. Binayaran ni Elena ang driver at nanatiling nakatayo, walang kibo. Pinagmamasdan ang karangyaan sa kanyang harapan. Sa lobby, nakahilera ang 12-dosenang malalaking floral stands. Dahan-dahang lumapit si Elena para basahin ang isa sa mga ribbon ng pinakamalaking bulaklak. "Congratulations sa binyag ni Baby Mateo Gabriel. Naway lumaki siyang malusog at malakas." Napalunok si Elena. Lumapit siya sa pasukan na binabantayan ng 2 usherettes na naka-uniform cocktail dress. At doon niya napansin ang isang detalyeng nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang buong dekorasyon ng lugar, mula sa mga mantel ng mesa, hanggang sa mga bulaklak at uniforme ng mga staff pati na ng pamilya, ay pastel peach, eksaktong kaparehong kulay ng bagong polo na suot ni Dennis ng umagang iyon. Hindi iyon simpleng nagkataon lang. Isa itong pagdiriwang na maingat na plinano, at ang kanyang asawa ay bahagi ng dress code. Inayos ni Elena ang kanyang jacket para takpan ang itim niyang blusa, sinusubukang makihalubilo sa mga bisitang kararating lang. Nakapasok siya nang hindi dumaan sa guestbook, habang ang mga usherettes ay abala sa pag-aasikaso sa isang grupo ng mga matataas na ginang ng lipunan. Pagpasok sa malaking bulwagan, nangilabot siya sa lamig ng aircon. Gayunpaman, pakiramdam ni Elena ay naglalakad siya sa nagbabagang uling. Ang bulwagan ay napapalamutian ng pambihirang karangyaan. Ang mga crystal chandelier ay naglalabas ng gintong liwanag. Sa main stage, may isang kuna na pinalamutian ng mga sariwang imported na bulaklak. Nanatili si Elena sa isang madilim na sulok, malapit sa mga catering tables, at inilibot ang paningin sa mga tao upang hanapin ang asawa. Huminto ang kanyang paghahanap nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang eksena sa VIP area malapit sa entablado. Isang eksena na nagpatumba sa kanyang mga tuhod, na parabang hinugot ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Nakaupo roon ang isang nakababatang babae na kilalang-kilala ni Elena. Si Tanya, ang pinsan ni Elena sa side ng kanyang ina. Ang parehong pinsan na sa loob ng nakaraang taon ay nagsabing may trabaho siyang admin sa probinsya, kaya bihirang magpakita sa mga family reunions. Ngunit ngayon, naroon si Tanya sa hacienda na iyon, nakasuot ng marangyang peach lace dress, kumikinang, na may perfect makeup na parang reyna ng araw na iyon. At ang tuluyang sumira sa katinuan ni Elena ay ang sanggol na mapayapang natutulog sa mga bisig ni Tanya. Napakurap si Elena, hinihiling na sana'y guni-guni lang ito dahil sa puyat, ngunit tumangging magbago ang realidad. Katabi mismo ni Tanya ay si Tita Betty, ina ni Tanya, at tiyahin ni Elena. Humalakhak si Tita Betty,
habang nakahawak sa braso ng isang matangkad at atletikong lalaking naka-peach linen polo, nakalalapit lang sa kanila. Ang lalaking iyon ay si Dennis, ang kanyang asawa. Nasaksihan ni Elena kung paano ngumiti ng may pagmamahal ang kanyang asawa. Hinalikan nito ang kamay ni Tita Betty nang may debosyon at pagkatapos ay yumuko para halikan ang noo ni Tanya at ang pisngi ng sanggol. Ang mga kilos niya ay tuloy-tuloy, matalik, at puno ng pakiramdam ng pagmamay-ari. Hindi iyon kilos ng isang bisita sa asawa ng isang kliyente. Those were the gestures of a husband and a father. Tila huminto ang mundo. Naglaho ang hangin sa dambuhalang bulwagan, iniwan siyang walang hininga. Ang mga pira-pirasong pangyayari nitong nakaraang taon. Si Dennis, na laging may overtime tuwing weekend. Ang mga hindi maipaliwanag na bawas sa bank account. Ang biglaang paglipat ni Tanya ng kondo sa Makati, si Tita Betty na nagfla-flaunt ng mga bagong alahas sa pampamilyang group chat sa Viber. Ngayon, nabuo na ang isang nakakakilabot na puzzle. Niloloko siya ni Dennis. Hindi lang ito mas malala kaysa sa simpleng pangangaliwa. Palihim na pinakasalan ni Dennis ang pinsan niya. Binuntis, at ngayon ay ipinagdiriwang ang pagsilang ng anak nito sa pamamagitan ng isang magarbong piging. Habang si Elena, ang kanyang legal wife na kasama niya simula sa wala sa loob ng 7 taon, ay naghihintay sa bahay at naniniwala sa isang cheap lie, isang alon ng pagduduwal ang bumaliktad sa kanyang sikmura. Gusto niyang sumigaw, umiyak, maglupasay sa sahig, o sirain ang buffet table. Ngunit isang kakaiba, malamig, at nakakatakot na puwersa ang sumakop sa kanyang sistema. Natuyo ang kanyang mga luha bago pa man pumatak. Sumingaw ang kanyang kalungkutan, pinalitan ng puro at tumpak na galit. Ang boses ng MC sa mga speaker ay bumasag sa bulungan ng mga bisita. Isang eleganteng nakadamit na lalaki ang umakyat sa entablado at binuksan ang programa ng may pagbati at malapad na ngiti. Dear guests, dumating na ang pinakasentro ng ating pagdiriwang. Ang mga salita ng pagpapala para sa munting si Mateo Gabriel. Bilang simbolo ng ating pasasalamat para sa napakagandang biyayang ito. Umalingaw-ngaw ang boses ng MC sa buong bulwagan. For this, nang may lubos na paggalang, tinatawag natin ang presensya ni Father upang pangunahan ang panalangin. Gayon din, ikinuyom ni Elena ang kanyang mga kamao nang napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang proud father ng bata. Sir Dennis, please join us here on stage. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Nakita ni Elena na tumayo si Dennis mula sa kanyang VIP seat. Inayos ng lalaki ang kwelyo ng kanyang polo. Ngumiti ng may pagmamalaki. Kumaway sa ilang mga katrabaho. At nagsimulang umakyat sa hagdan ng entablado. Mula sa ibaba, tiningnan ni Tanya ang kanyang asawa nang may paghanga, habang pinunasan ni Tita Betty ang luha ng kagalakan. A perfect dramatic scene. At nagpasya si Elena na bibigyan niya ang mumurahing dramang ito ng pinakamagandang plot twist na posible. Lumabas si Elena mula sa madilim na sulok. Hindi siya tumakbo o naglakad na parang sugatang asawa na pasuray-suray. Naglakad siya ng tuwid. Elegante. Na nakataas ang baba. Ang kanyang mga hakbang ay gumawa ng daan sa gitna ng karamihan, na humawi na tila na hypnotize ng nakamamatay na aura na kanyang pinalalabas. Kararating lang ni Dennis sa gitna ng entablado at nakikipagkamay sa pari ng, mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang babaeng nakaitim na umaakyat sa kanang bahagi. Nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga eyes. Namutla ang kanyang mukha na parang nakakita ng multo. Hindi tinignan ni Elena ang asawa. Nakatutok ang kanyang paningin sa wireless microphone na hawak ng pari. Sinubukan siyang pigilan ng ilang event staff sa pag-aakalang isa siyang naliligaw na bisita, ngunit ang matalim niyang tingin ay nagpaurong sa kanila. Huminto siya sa harap mismo ng pari na may magalang na kilos, ngunit naglalabas ng ganap na awtoridad. Inabot ni Elena ang kanyang kamay. Excuse me, Father. Can I borrow the mic for a moment? May nakaligtaang speech. Ang pari, na nalilito at inaakalang bahagi ng pamilya si Elena,
ay automatikong ibinigay ang mikropono. Kinuha ito ni Elena at lumingon kay Dennis, na ngayon ay nanginginig at pinagpapawisan ng malamig sa kanyang sentido. Ibinuka ni Dennis ang kanyang bibig. Elena, what are you doing here? Bulong nito ng walang boses. Inalis ni Elena ang tingin sa kanyang kaawa-awang asawa at tumingin ng diretso sa karamihan ng mga bisita, kay Tanya, na ngayon ay nakatayo, nanigas, nakaawang ang bibig at kasing puti ng papel ang mukha, papunta kay Tita Betty, na nakahawak sa dibdib na parang aatakihin sa puso. Huminga ng malalim si Elena at inilapit ang mikropono sa kanyang mga labi. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bulwagan. Matatag, malinaw at walang kahit anong panginginig. Good morning everyone. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naging ganap ang katahimikan. Daan-daang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya nang may pagkamangha. I apologize for interrupting such an emotional event. Sigurado akong lahat ay masayang ipinagdiriwang ang pagsilang ng munti at gwapong si Mateo Gabriel. Gayunpaman, parang hindi tama kung hindi rin ako magbibigay ng ilang salita ng pagbati. Tumigil si Elena ng isang segundo. Hinayaang tumaas ang tensyon. Let me introduce myself. Ako, si Elena. Ako ang legal na asawa, the only one recognized by the law and the church, ng lalaking nasa tabi ko. Si Dennis. Isang sabay-sabay na buntong hininga ng gulat ang narinig sa buong bulwagan. Nagsimulang sumabog ang mga bulungan. At ang mas nakakabigla pa, pagpapatuloy ni Elena habang nakaturo ng diretso kay Tanya. Sa kanyang VIP seat. The mother of the child being baptized today is Tanya, my first cousin. Sumabog ang kaguluhan. Tinakpan ng ilang mga ginang ang kanilang bibig, hindi makapaniwala. Nakatingin ang pari kay Dennis ng may sindak. Kaya lumingon si Elena para tignan si Dennis ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na ngayon. I'd like to know Dennis. At ikaw rin, Tita Betty. Kailan pa ba eksaktong nagpakasal ang asawa ko sa pinsan ko? Gamit ang mga ipon naming mag-asawa, ang mikropono sa kamay ni Elena ay isang armas ng malawakang pagkasira. And on that day, she reduced her husband's palace of lies to ashes. Tila huminto ang oras ng ilang segundo, matapos maglaho ang alingaw-ngaw ng boses ni Elena. Ang pari, na namumutla na parang kandila, ay dahan-dahang umatras ng isang hakbang, lumalayo kay Dennis. Sa mga mesa ng mga panauhin, ang bulungan ay naging bukas na kaguluhan. Nagchitsismisan ang mga donya ng lipunan, na nanlalaki ang mga mata. Ilang kalalakihan ang umiiling. Hindi makapaniwala, nagtatakbuhan ang mga staff ng event mula sa isang tabi papunta sa kabila, hindi alam ang gagawin. Nagsimulang kuminang ang mga flash ng kamera ng cellphone mula sa bawat anggulo. Kinukuhanan ang mukha ni Dennis. Wasak sa kahihiyan. Get down from there. Nanginginig ang boses ni Dennis. Mas tunog ito na parang sumisitsit na ahas na na-corner. Ang kanyang mukha, na kanina'y maaliwalas, ngayon ay namumula sa galit at panik. Dahas niyang hinawakan ang braso ni Elena. Hindi nanlaban si Elena. Hinayaan niyang mahulog ang mikropono, na lumikha ng isang mahinang tunog sa karpet ng entablado, at tahimik na sumunod sa asawa. Nagawa na ang kanyang pangunahing misyon. The message was delivered. Walang saysay na gumawa pa ng pisikal na iskandalo. Kinaladkad siya ni Dennis pababa ng hagdan sa likod ng entablado, dumaan sa isang makipot na pasilyo na binabantayan ng mga kamag-anak ni Tita Betty, na nakatingin sa kanya ng may halong gulat at galit. Binuksan niya ng malakas ang isang double door na may nakasulat na VIP room, at itinulak siya papasok. Amoy sampaguwita at panik ang kwarto. Sa isang sofa sa sulok, nakayuko si Tanya. Yakap ang kanyang sanggol, na nagsimula ng umiyak ng malakas dahil sa kaguluhan. Sinira na ng luha ang kanyang perpektong makeup. Nag-iwan ng itim na marka ng maskara sa kanyang mga pisngi. Nanginginig siya ng matindi tulad ng isang usang nasilaw sa headlight ng sasakyan. Are you crazy, Elena? Sigaw ni Dennis. Tumaas ng ilang octaves ang kanyang boses.
Kinuskus niya ang kanyang mukha sa galit. Pabalik-balik na naglalakad na parang nakakulong na tigre. Do you know what you just did? Sinira mo ang reputasyon ko. Pinahiya mo ang pamilya ko in front of my clients and partners. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Elena sa gitna ng kwarto. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang blusa. Ang malamig niyang paningin ay nilibot ang kwarto, mula sa namumulang mukha ni Dennis hanggang sa humihikbing figura ni Tanya. Reputasyon. Inulit ni Elena sa isang patag. Halos mapanuyang tono. Ang sumira ng reputasyon mo ay ikaw mismo, Dennis. Inannounce ko lang sa mikropono. You're so evil, Elena. Humihikbing sabi ni Tanya mula sa sulok. Ang boses niya ay mahina at kaawa-awa. Tila siya ang pangunahing biktima ng trahedya. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Dahan-dahang lumingon si Elena para tignan siya. Ang pinagdaanan mo? Wearing silk in a luxury christening kasama ang asawa ng iba. Very aesthetic naman ang suffering mo, in fairness. Tanya, tumigil si Dennis sa paglalakad. Huminga ng malalim, sinusubukang mag-iba ng taktika. Alam niyang hindi uubra ang pagsigaw sa rasyonal na pagkatao ng asawa. Lumapit siya sa kanya, ang kanyang mukha ngayon ay nagmamakaawa. Sinubukan niyang hawakan siya sa balikat. Han, please listen to me. This is not what it looks like. I can explain everything. Just give me 5 minutes for a heart-to-heart talk. Tinabig ni Elena ang kamay ni Dennis, bago pa man dumampi ang mga daliri nito sa damit niya. Explain it. You have 5 minutes. Your timer starts now. Napalunok si Dennis. Pasimpleng tumingin kay Tanya bago muling tumingin sa asawa. Natrap ako, Elena. I swear to God, I never wanted to betray you. It all started a year ago, si Tanya. She had a really huge problem. Sabi niya habang nakaturo kay Tanya, na lalong yumuko. Isang gago sa trabaho niya ang nakabuntis sa kanya. Tapos tinakbuhan siya. Tanya was devastated. Si Tita Betty muntik nang magpakamatay out of shame. Lumapit siya sa akin para humingi ng tulong because she knows I have legal knowledge and connections, but we never found the guy. Humalukip-kip si Elena, pinapakinggan ang kwento, nang walang anumang reaksyon. Lumaki na ang tiyan ni Tanya. The relatives in the province would have caused a huge scandal. Lumuhod at nagmakaawa si Tita Betty, habang umiiyak sa paanan ko, Elena. Para takpan ang kahihiyan, para iligtas ang buhay ng inosenteng batang ito, I had no choice but to marry her para magkaroon ng birth certificate yung bata. Nagsalita si Dennis, nang may dramang halos nakakakumbinsi, kung si Elena ay isang utu-utong babae na hindi marunong magbilang. Tiningnan niya ang sanggol na natutulog muli sa bisig ni Tanya. Tapos tiningnan niya si Dennis. How old is the baby, Dennis? Nag-alangan siya ng sandali. 2 weeks. Pinanganak siyang full term. Yes, 9 months. Litong sagot niya sa tanong. 2 weeks old baby born at 9 months. Kinwenta ni Elena sa kanyang mga daliri na may kaswal pero nakamamatay na tono. That means he was conceived around 10 months ago. Eksakto nung sinabi mong kailangan mong mag-business trip sa Palawan ng 1 linggo. And coincidentally, Tanya was vacationing in the exact same hotel, based on an Instagram post na binura niya after 5 minutes, a post that I luckily screenshotted. Naging abo ang kulay ng mukha ni Dennis. Nalaglag ang kanyang panga. Biglang tumigil sa pag-iyak si Tanya. Nakatingin kay Elena ng may takot. And you're saying you only married her to give her status? Nagpakawala ng tuyo at walang buhay na tawa si Elena. Kung ganoon, bakit ang lugar na ito ay pinalamutian ng peach? Tanya's favorite color. Why did you buy her a condo in Makati gamit ang palusot na isang failed investment na umubos sa savings account natin? What kind of status requires you to sleep with her every weekend habang sinasabi mong kailangan mong mag-overtime? Humakbang paharap si Elena, dahilan para mapaatras si Dennis ng kusa. Don't use saving the family's honor as an excuse para i-justify ang pagiging malandi mo, Dennis. You are no hero. Isa ka lang cheap adulterer. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Tita Betty na humihingal. Namumula ang mukha at sira na ang makeup dahil sa pawis. Nagbabaga sa galit ang kanyang mga mata. Walang utang na loob, sigaw niya.
Dinuduro si Elena sa mukha. You did this on purpose. Para ipahiya ako, in front of my friends. Masaya ka na ba ngayon? Sa labas ang gulo-gulo na. Tiningnan ni Elena ang kanyang tiyahin ng kalmado. Dahan-dahang ipinasok ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at maingat na pinindot ang record button sa voice memo app ng kanyang phone. Kayo ang dapat mahiya, tita. Malamig na sagot ni Elena. Selling your own daughter sa asawa ng inyong pamangkin. How much is Dennis paying you monthly? Para manahimik kayo. Ala 50,000? Ala 50,000? Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Elena. Sinampal siya ni Tita Betty ng buong lakas. Lumingon sa isang gilid ang ulo ni Elena. Isang nakakapasong init ang kumalat sa kanyang balat. Ngunit hindi niya hinawakan ang kanyang pisngi. Muli niyang inikot ang kanyang ulo. Tiningnan ang kanyang tiyahin nang may mas matalim na tingin kaysa kanina. Ma! Sigaw ni Dennis na sinubukang pumagitna. Ngunit itinulak siya ni Tita Betty. Huwag kang magpakasanto, Elena! Singhal niya. Nakalitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Do you think maghahanap ng iba si Dennis kung naging mabuti kang asawa? 7 years married. At nasaan ang anak niyo? Tuyo ang matres mo. You're too busy with your career at sa mga projects mo para asikasuhin ang asawa mo. It's normal for him to look for warmth somewhere else. Mabibigyan siya ni Tanya ng supling na magdadala ng apelyido niya. Something a barren woman like you could never give him. Ang mga salita ay tila mga lasong kutsilyo. Sinadyang ibaon sa pinakamahinang punto ni Elena. Ang usapin tungkol sa pagkakaroon ng mga anak ay palaging isang bukas na sugat sa kanilang pagsasama. Ngunit kapag nararamdaman ni Elena na siya ay isang kabiguan, palaging niyayakap siya ni Dennis at sinasabing hindi ito mahalaga sa kanya, na siya lang ang kailangan niya. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Nagpatuloy si Tita Betty sa pagbuga ng laso. Ako ang nagsabi kay Dennis na pakasalan si Tanya. I gave them my permission. Dahil mas nakakabuti sa kanya si Tanya. Masunurin siya. Hindi siya matigas ang ulo tulad mo. At higit sa lahat, she is a complete woman who can bear children. Kung mayroon kang kaunting dignidad, ikaw na mismo ang mag-adjust sa halip na ipahiya kami ng ganito. Hinayaan ni Elena na tumama sa kanya ang lahat ng insulto. Sa kanyang bulsa, nire-record ng recorder ang bawat salita, bawat maruming pag-amin, bawat patunay ng sabwatan ng kanyang tiyahin nang may napakalinaw na kalidad ng audio. Are you done, tita? Tanong ni Elena sa isang nakakagulat na kalmadong boses. Napakakalmado kaya biglang tumahimik ang kanyang tiyahin, na para bang naubusan ng bala. Inilipat ni Elena ang kanyang tingin kay Dennis, na parang naparalisa. Thanks for the 5 minutes, Dennis. Now I know for sure na wala nang dapat isalba sa marriage natin nang hindi man lang pumapatak ang aking luha. Tumalikod si Elena. Binuksan ang pinto at lumabas ng kwarto. Iniwan ang 3 nakalalasong nilalang na iyon sa isang napakatahimik na paligid. Ang biyahe pa uwi gamit ang Grab ay parang pagdaan sa kawalan. Masakit pa rin ang pisngi ni Elena, pero ang utak niya ay nagtatrabaho ng 1,000 kilometro bawat oras. Ang lungkot ay namuo at naging malamig na yelo. Ang natitira na lang ay ang pangunahing silakbo ng damdamin, na protektahan kung ano ang kanya. Ang townhouse sa Alabang ay tila tahimik nang dumating siya. Binili niya ang bahay na iyon, gamit ang sarili niyang ipon, bago pa man sila magpakasal. Siya ang pumili ng disenyo, siya ang nagbabayad ng hulugan sa bahay. Habang ang sweldo ni Dennis ay di umano'y napupunta sa mga business expenses at nitong huli, sa kanilang joint account. Pumasok siya at dumiretso sa master bedroom. Hindi siya umupo para umiyak. Inilabas niya ang 3 malalaking maleta ni Dennis mula sa itaas ng aparador at inihagis sa sahig. Sa pamamagitan ng mechanical ngunit sistematikong paggalaw, sinimulan niyang alisin ang mga gamit sa gilid ng kanyang asawa. Expensive suits, pants, underwear. Inihagis niya ang lahat sa mga maleta nang hindi tinitiklop. Ang mga branded na sapatos nito ay isinilid niya sa malalaking itim na garbage bags. Niliklik niya ang mga drawer sa bedside table. Kinuha ang koleksyon ng relo nito, work laptop, at lahat ng personal na dokumento nito. Wala siyang sinira.
Ang pagsira ng mga gamit ay magmumukha lamang siyang hysterical and unstable wife pagdating sa korte. Siniguro lang niyang walang maiiwang bakas ng taksil na iyon sa kanyang bahay. Nang matapos, hinila niya ang 3 mabibigat na maleta at ang 2 garbage bag sa may pintuan sa likod mismo ng nakakandadong gate. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone niya at hinanap ang isang numero sa contacts niya. Hello, Mang Berto. Si Elena po ito. Can you come over right now? Kailangan ko pong palitan lahat ng kandado. Main door, side door, at padlock sa gate. Yes, ngayon din. Doble po ang ibabayad ko sa inyo. Pagkalipas ng 1 oras, tapos na ang locksmith. Ang mga bagong susi, kumikinang at malamig, ay nasa mga kamay na ni Elena. Ang kanyang kuta ay naitayo muli. Nang gabing iyon, mag-isang naghapunan si Elena. Tahimik ang bahay. Pero nakakapagtaka. Hindi siya nakaramdam ng pag-iisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, hindi na niya kailangang isipin kung ginabi ang asawa niya dahil sa trabaho o dahil nasa kama ito ng ibang babae. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ikinonekta ang kanyang phone. At in-upload ang audio file ni Tita Betty sa iba't ibang cloud backup folders. In-upload din niya ang 12 ng screenshots ng bank transactions na matagal na niyang iniipon. The war had just begun at handa na ang arsenal ni Elena. Karaniwang puno ang linggo ng umaga ng tunog ng lawnmower ng mga kapitbahay o huni ng mga ibon, pero kinaumagahan, nagising si Elena dahil sa malalakas na kalampag sa bakal na gate ng kanyang bahay. Sinabayan pa ng doorbell na walang tigil sa pagtunog. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. May 42 missed calls siya galing kay Dennis, 15 mula sa kanyang biyenan, at 12 ng mensahe sa Viber mula sa pamilya ng asawa niya, kasing haba ng mga talumpati. Naghilamos siya, inayos ang buhok, at lumabas. Sa kabilang dako ng gate, nakatayo si Dennis na mapula ang mga mata. Lukot ang polong suot mula kahapon at magulo ang buhok. Hindi siya nag-iisa, kasama niya si Ate Lorna, nakatatandang kapatid ni Dennis. Kilala sa pagiging bossy at dominante. Nang makita si Elena, sumimangot si Ate Lorna at inilagay ang mga kamay sa baywang. Open the gate, Elena! Ang kapal naman ng mukha mong iwan ng asawa mo sa kalsada at tinapon ang mga gamit niya na parang basura. Huminto si Elena sa garahe. Mga 2 metro mula sa gate na nakakandado pa rin. Hawak niya ang susi. Pinapaikot ito, at walang intensyong buksan ang gate. Diyan nararapat ang mga gamit niya. Malamig na sagot niya kay Lorna. What do you want so early in the morning? Nanggugulo kayo sa bahay ko. Bahay mo? This is your conjugal house. Sino ka ba sa akala mo para palayasin si Dennis? Sigaw ni Lorna. Nakaturo sa kanya mula sa labas ng rehas. Nandito kami para mag-usap ng maayos. You should be thankful na hindi ka idedemanda ni Dennis sa pulisya ng paninirang puri after your stunt yesterday. Ngumiti ng palihim si Elena. Isang walang kwentang pagbabanta. Go ahead, Swemi. Para maimbestigahan na rin ng pulisya ang mga transfer na libu-libong piso mula sa ating joint account papunta sa account ng bago mong hipag. Let's see who ends up in jail for violating the anti-VAWC law for economic abuse. Namutla ng bahagya ang mukha ni Lorna nang marinig ang anti-VAWC law. Pero mabilis niyang itinago ang kanyang kaba. At nagbago ng mas malambot na tono. A classic maneuver. Listen to me, Elena. Sabi niya sabay baba ng boses. Alam kong nasasaktan ka, pero ang pagkakaroon ng babae ng isang lalaki is pretty normal. Lalo na sa case mo. You know you can't give him kids. Dapat ka pang magpasalamat na sa pinsan mo siya nagpakasal at hindi sa kung sino-sinong babae. At least, kilala ang bloodline. You can raise that child like your own. Tanya agreed that you'll be the first wife and she'll be the second. Asawa mo pa rin si Dennis. Let's make peace, okay? The family is willing to help. Si Dennis, na kanina patahimik, ay tumango ng may mukhang kaawa-awa. Yes, Elena. I promise I'll be fair. Please open the gate. Let's talk inside. I'm freezing. Sa kotse na ako natulog. Tiningnan ni Elena ang 2 nilalang na nasa likod ng gate.
ng may matinding pandidiri. Anong lohika ang ginagamit ng pamilyang iyon para gawing tama ang pangangalun niya at mag-alok ng poligamya na parang end-of-season sale? Ate Lorna, sabi ni Elena, sa napakakalmadong tono na nakakapanindig balahibo. You have a daughter, right? Kapag lumaki siya at binuntis ng asawa niya ang pamangkin mo gamit ang savings nila, please tell your daughter to make peace and raise the child like her own. Deal? Saka ka lang magkakaroon ng karapatan na pangaralan ako. Nanlaki ang mga mata ni Lorna. How dare you drag my daughter into this? And you? Nagpatuloy si Elena. Binabalewala ang kanyang hipag at tinititigan ang kanyang asawa. Take your bags and leave right now. Wag na wag ka nang tutuntong sa bahay ko. Tomorrow morning, the annulment papers and the civil case for the recovery of conjugal property will be on your desk. At sinisiguro ko sa'yo, I will get back every single cent ng pera ko na ginamit mo para pondohan ang pagbebentang aliw na binihisan ng kasal. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod si Elena at pumasok sa loob. Isinara niya ang pinto, pinuputol, nang tuluyan ang access ni Dennis sa buhay niya. Sa labas, unti-unting humina ang sigaw at insulto ni Lorna, nahalo sa ingay sa kalsada, ngunit hindi makapasok sa bagong kapayapaan na nag-ugat sa dibdib ni Elena. Lunes ng umaga, habang ang karamihan ay nagsisimula ng kanilang linggo sa opisina, nag-leave of absence si Elena dahil sa isang emergency. Umupo siya sa carpet ng kanyang home office, kasama ng black coffee at ng nakakasilaw na screen ng kanyang laptop. Sa harap niya ay isang tumpok ng bank statements na copy print lang niya. Ang joint account nila ay binuksan 3 taon na ang nakalilipas. Idinisenyo para sa kanilang ipon, para sa hinaharap, at para sa isang napakamahal na IVF treatment. Kada buwan, hinuhulog ni Elena ang 60% ng sweldo niya, habang nangako si Dennis na maghuhulog ng parehong halaga. Sumayaw ang mga daliri niya sa keyboard. Nililipat ang mga numero mula papel papunta sa spreadsheet. Sa una, mukhang normal ang lahat, ngunit nang balikan niya ang datos mula 10 buwan na ang nakalipas, eksakto noong nawala si Tanya, sa mga family reunions, isang nakakadiri na pattern ang nagsimulang lumitaw. May withdrawal na 800,000 noong Abril ng nakaraang taon. Ang nakalagay na description ay bank transfer lang, ngunit na-trace ni Elena ang destination account number gamit ang isang app. Ang pangalang lumabas ay Solis Real Estate, isang ahensya na nagmamanage ng mga luxury condo sa Makati. Iyon ang bayad para sa deposit at isang taong advance na upa para sa kondo ni Tanya. Nang mga sumunod na buwan, mas lumaki ang mga withdrawal. 5,000 para sa medical expenses sa isang prestihiyosong maternity clinic. 5,000 para sa mga furniture. Amlime being ang inilipat nitong nakaraang 3 linggo, papunta sa isang top-tier private hospital para sa isang VIP na panganganak. At ang pinakamalala, 5,000 ang na-withdraw noong nakaraang linggo, papunta sa isang kilalang luxury events company para pondohan ang peach na binyagan. Ang kabuuan ay umabot sa mahigit 13,000. Perang pinagpawisan ni Elena. Perang inipon niya, kapalit ng mga overtimes, at na-postpone na bakasyon para matupad ang pangarap niyang magkaanak, at ginamit ni Dennis para pondohan ang kanyang binhi sa matres ng ibang babae. Sumandal si Elena sa kanyang upuan, ipinikit ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay nanikip ang dibdib niya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit na sobrang tindi, kaya parang pwede itong hiwain ng kutsilyo. Hinighlight niya lahat ng linya ng panloloko sa Excel ng pulang kulay dugo at isinave iyon sa isang folder na pinangalanang Evidence Conjugal Assets. She wouldn't let him get away with a single peso of what was hers. Nang hapong iyon, nagpaulan ang kulay abong langit ng Maynila. Tumunog ang doorbell. Tiningnan ni Elena ang intercom, handang baliwalain ito kung si Dennis o kahit sinong kamag-anak ng kanyang tiyahin iyon. Ngunit ang nasa pinto ay hindi isang mukhang puno ng galit, kundi isang middle-aged na babae. Nakayuko. Pinoprotektahan ang sarili gamit ang isang itim na payong. Si Tita Sylvia, ang biyenan niya, nag-alangan si Elena.
Madalas kumampi si Tita Sylvia kay Lorna kapag ipinagtatanggol nila ang kanyang anak. Pero nang makita niya ang panginginig ng mga balikat ng ginang, tila sumusuko sa pag-iyak, nanaig ang kanyang konsensya kaysa sa pagiging maingat. Lumabas siya, binuksan ang kandado, at pinapasok ang biyenan. Nang makaupo ito sa sofa, gumuho ang pagpigil ni Tita Sylvia. Umiyak siya ng walang tigil. Tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Iniabutan lang ni Elena ng tissue ang biyenan, at naghintay ng tahimik. Forgive me, Elena. Patawarin mo ako, dahil hindi ko naturuan ng maayos ang anak ko, sabi ni Sylvia nang basag ang boses. I found out everything from Lorna yesterday. Sobrang nagalit ako kay Dennis. I slapped him. I cannot allow my son to repeat the mistakes of his late father. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Elena. Kaya naman ang pagtataksil ni Dennis ay parang dobling sampal para kay Tita Sylvia. Nanginginig ang kamay na binuksan ni Sylvia ang kanyang bag. Naglabas ng isang makapal na brown envelope at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Itinutulak ito papunta kay Elena. I came here secretly. Hindi alam ni Dennis at Lorna. Bulong nito habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Last month, iniwan sa akin ni Dennis itong envelope na ito. He said they were confidential work documents. Tunatago niya sa safe at sinabing wag bubuksan. Pero after what happened yesterday, binuksan ko. Kumunot ang noo ni Elena. Kinuha ang envelope at binuksan ito. Bumilis ang tibok ng puso niya habang binabasa ang mga dokumento. Mga titulo iyon ng lupa. Ang titulo ng isang lote na 500 square meters sa labas ng lungsod. Binili ni Dennis 2 taon na ang nakakaraan nung masaya pa ang kasal nila. Pero ang nakapangalan na may-ari ay hindi kay Dennis o kay Elena, kundi kay Tita Betty. Nandoon din ang mga dokumento para sa isang bagong Honda HR-V. Napalihim na hinuhulugan ni Dennis na nakapangalan kay Tanya. Pinlano niyang mabuti ang lahat. He diverted valuable assets so they couldn't be traced as conjugal properties in case of an annulment. I'm giving this to you, Elena, sabi ni Sylvia, na matatag na ngayon ang boses kahit maga ang mga mata. Gamitin mo ito sa korte. Get back what is yours. Huwag mong hayaang magpakasarap ang ahas na yon at ang nanay niya sa pinagpawisan mo. This is the only way I can redeem my sin of bringing a coward like Dennis into this world. Matagal na tinitigan ni Elena ang biyenan. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong mangyari ang trahedya sa event, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tumayo siya. Lumapit. At niyakap ng mahigpit ang babaeng ito, na nasa gitna ng isang bulok na pamilya. There was still one intact conscience left. Dahil nakakaramdam ng seguridad ngayong kasama na niya si Dennis sa kondo, nagsimulang mawalan ng katinuan si Tanya. Nalalasing sa peking pakiramdam ng pagkapanalo. Sa halip na manahimik, ginawa niyang bagong entablado ang social media. Nang gabing iyon, gumawa si Elena ng peking Instagram account para bantayan siya. Si Tanya, out of sheer stupidity or overconfidence, kept her profile public. Ang pinakabagong post niya ay larawan ng kamay ni Dennis, na hawak ang maliliit na daliri ng kanyang anak. Sa background, makikita ang anino ni Dennis na natutulog. Ang caption, nakasulat sa isang maarte at pa-cute na paraan na nakakasuka para kay Elena. After the storm, there's always a rainbow. True love always finds its way home. Grateful. Leaving the past to settle into a real future. Looking at my sky. Hindi sumagot si Elena. Nag-screenshot lang siya. Ilang oras ang lumipas. Nag-upload si Tanya ng mas nakakagigil na IG story. Isang mirror selfie. Nakasuot ng silk pajamas at may maliit na text sa gilid. The duty of a woman is to serve and give offspring. Kung puro ka lang demand, pero tuyo ang matres mo, it's normal to be abandoned. Facts. Isang napakatinding kayabangan. Pinasasadya siya ni Tanya, naghihintay na magalit si Elena, at awayin siya online para maging biktima. Ngunit masyadong matalino si Elena, para mahulog sa bitag na iyon. Hindi siya nag-reply ng kahit isang salita. Ini-screen record niya lahat sa kanyang phone. Sinisiguradong kitang-kita ang account name ni Tanya, ang oras ng pag-post,
at lahat ng komento ng kanyang mga kaibigan na nakikisali sa pang-aasar. Na-save niya ang 12-dosenang screenshots at video sa iisang folder kasama ng mga bank statements. Bawat mayabang na caption. Bawat pangaalipusta tungkol sa baog niyang matres. Hindi ito mga insulto kay Elena. These were legal ammunition. Si Tanya, na walang kamalay-malay, ay kusang gumagawa ng ebidensya ng pakikiapid at paninirang puri. Keep barking, Tanya. Bulong ni Elena. Habang nakangiting sarkastikong isinasara ang laptop, the louder you get, the easier it is to tighten the noose around your neck. Kinaumagahan, pumarada si Elena sa basement ng isang kilalang law firm sa Ayala Avenue. May appointment siya kay attorney Riza Valderrama, isang abogadong dalubhasa sa family law na ang reputasyon ay kinatatakutan ng mga taksil na asawa sa korte. Kilala siyang malamig, praktikal, at hindi pa natalo sa anumang kaso tungkol sa pagtatalo sa conjugal properties. Puro monochrome ang kulay ng opisina ng abogada. Sinalubong siya ng babaeng nasa 40 medya ng isang matatag na pakikipagkamay, nang walang paligoy-ligoy at walang kaplastikan. Binuksan ni Elena ang kanyang bag. Kinuha ang isang flash drive at ipinatong sa ibabaw ng lamesa ang envelope na ibinigay ng biyenan. I want an annulment or legal separation, Attorney Valderrama. Matatag na sabi ni Elena. My husband is maintaining a bigamous relationship with my cousin without my consent. Pineke nila ang approval ng family. Used our conjugal funds to support her. At nagtangkang magtago ng assets. Tinaasan siya ng kilay ni Attorney Valderrama. These are very serious accusations, Miss Elena. Do you have proof? I have more than proof. I have an arsenal. Binuksan ni Elena ang kanyang laptop sa ibabaw ng lamesa at kinabit ang flash drive. Iplinay niya ang recording ni Tita Betty, kung saan malinaw nitong inamin ang palihim na kasal at ang planong ibitag si Dennis. Pagkatapos, binuksan niya ang Excel file ng mga bank transactions na nagpapakita ng pagnanakaw ng milyon-milyong piso. At bilang final blow, binuksan niya ang brown envelope. This is the land title and the documents of a car my husband bought with our savings, pero iligal niyang ipinangalan sa biyenan niya para maiwasang mabilang-bilang conjugal assets. Maingat na ineksamin ng matatalas na mata ni Attorney Valderrama ang bawat dokumento. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isinara niya ang folder at ipinatong ang dalawang kamay sa lamesa. Nakatingin kay Elena nang may paggalang. Miss Elena, rarely do I meet a client who comes in with their emotions under control and evidence as organized as a police report. Pagpupuri niya, most just bring tears. Tears won't bring back my money or my dignity, attorney. Sagot ni Elena. Exactly. Nagsimulang magsulat ang abogada. We will file multiple actions simultaneously. First, legal separation and annulment based on infidelity and breach of trust. Second, a civil case for the recovery of conjugal assets. We'll request a preliminary attachment order today para sa lupa at sasakyan, so they can't sell them. And third, tinitigan ng abogada si Elena ng malalim. We will file criminal charges against him for bigamy, and most importantly, violation of R.A. 9262 or the anti-VAWC law for severe economic and psychological abuse. Ang pagnanakaw ng 3 million pesos sa joint account para buhayin ang kabit ay isang matinding economic abuse na may katapat na kulong. The threat of imprisonment for VAWC and bigamy will force your husband to surrender everything without the need for a long trial. Do all of that, attorney. Walang atubiling sagot ni Elena. Destroy them. Abalang araw ng Miyerkules noon sa opisina ni Dennis bilang senior director sa isang multinational company na may mahigpit na code of ethics. Nangunguna siya sa isang mahalagang meeting kasama ang board of directors nang biglang mag-vibrate ng walang tigil ang cellphone sa kanyang bulsa. Binabaliwala niya lang ito. Mula nang mangyari ang insidente sa binyag, blinok na niya ang numero ni Elena. Pakiramdam niya, nagsisimula na niyang makontrol ang sitwasyon. Nakakasiguro siya na hindi mangangahas si Elena na lumagpas sa pagrereklamo. Ngunit bandang 2 p.m., may kumatok sa pinto ng conference room. Pumasok ang secretary ng direktor na halatang tensyonado. Lumapit sa kanyang boss. Bumulong ng kung ano.
at saka tumingin kay Dennis na halatang naiilang. Ang general manager, isang napakastriktong expat, ay pinutol ang presentation ni Dennis. Dennis, you need to step out. The HR director needs you in her office right now. It's urgent and affects your legal standing in this company. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Dennis. Humingi siya ng paumanhin sa board at nagmamadaling pumunta sa HR department. Nang mga sandali ring iyon, sa isang coffee shop sa tapat mismo ng marangyang office building, palihim na humihigop ng kape si Elena, ng kalmado. Katatanggap lang niya ng notification mula sa special courier na binayaran niya. Hindi niya pinadala ang subpina sa bahay. Kasama ng kanyang abogada, gumawa sila ng mas nakamamatay na diskarte, ang subpina para sa annulment, pati na ang mga kopya ng civil suit, the freeze order, at ang criminal charge para sa VAWC at bigamy ay ipinadala sa pamamagitan ng courier diretso sa opisina ng HR director sa kumpanya ni Dennis. Ngunit hindi lang iyon. Sa loob ng envelope, isinama rin ni Elena ang report ng paglabag sa Code of Ethics ng kumpanya. Kasama ng report ang flash drive na may mga litrato mula sa binyag, ang mga screenshots mula sa social media ni Tanya, at mga patunay ng fund transfers na saglit na inilipat ni Dennis mula sa pondo ng kumpanya para pagtakpan ang mga gastusin sa event bago ibinalik. Ang kumpanya ni Dennis ay may golden rule: zero tolerance sa immorality, patagong poligamya, sa mga iskandalong sumisira sa imahe ng kumpanya, at higit sa lahat, sa manipulasyon ng pondo. Sa 15th floor, pumasok si Dennis sa opisina ng HR director. Nakaupo ang direktor kasama ng nakatambak na opisyal na mga dokumento mula sa korte. Katabi niya ang head ng legal department. "Close the door, Dennis, and take a seat," sabi ng direktor sa malamig na boses. Inihagis niya ang envelope sa lamesa. Nagkalat ang mga litrato ni Tanya at ng sanggol niya, nakahalo sa court summons. "Can you explain this, Dennis? Paanong nangyaring ang isang senior director na pinagkakatiwalaan natin ng mga proyektong milyon-milyon ang halaga ay nakasuhan ng asawa niya ng VAWC at bigamy, secretly marrying your wife's cousin, committing economic abuse, and using work hours for a clandestine christening na viral na ngayon sa office group chats?" Nanghina ang mga binti ni Dennis. Napasubsob siya sa upuan. Bumuka ang bibig niya pero walang boses na lumabas. Ang kanyang mundo, na itinayo sa mga barahan ng kasinungalingan, ay gumuho sa ibabaw niya sa mismong sandaling iyon. Sa kabilang kalye, tiningnan ni Elena ang kanyang relo, inubos ang kanyang kape at lumabas ng coffee shop na magaan ang pakiramdam. Tapos na ang pinakamahirap na parte. Ngayon kailangan na lang niyang panoorin kung paano aanurin ng alon ang palasyong buhangin ng kanyang asawa. Sinibak siya sa trabaho sa loob ng mas mababa sa 2 oras. Walang separation pay. Walang farewell party. Pinakiusapan siyang kunin ang kanyang mga gamit sa ilalim ng pagbabantay ng 2 security guard. Na-deactivate agad ang kanyang access card. Ang kanyang executive health insurance ay kinansela. Ang corporate world na nagpakain sa kanyang kayabangan ay iniluwa siya na parang basahang marumi. Nang gabing iyon, sa gitna ng malakas na pag-ulan, nakaparada ang itim na Audi Q5 nang nakaharang sa gate ni Elena. Nakatayo si Dennis na walang payong, basang-basa, nag-doorbell ng 12-dosenang beses. Sinisigaw ang pangalan niya nang basag ang boses. Bumukas ang ilaw sa garahe. Lumabas si Elena na nakasuot ng makapal na sweater at may hawak na mainit na tsaa. Hindi siya lumapit sa gate. Nanatili siya sa may pinto. Pinapanood ang kaawa-awang lalaki na walang mababakasang awa sa kanyang mukha. "Elena, open the gate. Parang awa mo na. Tulungan mo ako." Nagmamakaawa si Dennis na nakakapit sa mga rehas. "I got fired. The company knows everything. Yung letter ng lawyer mo. You destroyed my career." Dahan-dahang humigop si Elena ng tsaa. "Hindi ako ang sumira sa career mo, Dennis. Yan ay dahil sa pagnanasa mo at sa mga lies mo. Ipinatupad lang ng kumpanya ang Code of Ethics na pinirmahan mo 7 years ago. Please, drop the charges. I-withdraw mo ang reklamo sa VAWC. Makukulong ako." Ang kanyang boses ay nauwi sa isang desperadong paghikbi.
Kung i-freeze nila ang mga accounts ko, paano ko babayaran ang hulog sa kotse ni Tanya? Ang upa sa kondo niya is due next week. Yung gatas niya, yung mga diaper niya. Elena, I have no money left. And why are you complaining to me? Malamig na sagot ni Elena. May bago kang asawa na ayon sa iyo ay masunurin. At perfect. Tell her to work. O kaya ipabenta mo kay Tita Betty ang mga alahas niya. Hindi ba kayo ang pamilyang laging nagtutulungan? I regret it. Nabulag ako. Puro demand ang alam ni Tanya. Nagwala siya nang makancel ang credit card niya ngayong hapon. She's threatening to go back to her mother. Elena, let me come back. I promise hihiwalayan ko siya. Ngumiti si Elena na may halong awa at ginhawa. No, Dennis, you shouldn't divorce her. Bagay kayo. Enjoy the storm you created yourselves. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod si Elena, pumasok sa bahay at nilock ang pinto. Mahimbing siyang natulog ng gabing iyon, habang sa labas. Namaluktot si Dennis sa loob ng kotse niya. Unti-unting napagtanto na itinapon niya ang isang diamante para lang pulutin ang isang simpleng bato. Makalipas ang 3 linggo, nakakabanas ang init sa mediation room sa family court. Nakaupo si Elena ng tuwid at elegante sa tabi ng kanyang abogada. Sa kabila ng mesa, nakayuko si Dennis, payat ang mukha at nangingitim ang paligid ng mga eyes. Ang nakakagulat, pinilit ni Tanya na dumalubit-bit ang kanyang sanggol. May dalang signature bag at nakasuot ng malaking shades na akala mo'y artista. Pinaalalahanan siya ng mediator na wala siyang legal na karapatan sa prosesong ito, ngunit pinayagan siya ni Elena na manatili. Mr. Dennis, sabi ng mediator, your wife refuses reconciliation. We proceed to the division of conjugal properties. Hinihingi ng nagrereklamo ang pagbabalik ng Lida 5 na inilipat ng walang pahintulot sa ibang tao at ang pagsamsam sa isang lupa at isang sasakyan to compensate for the economic abuse under RA. Jotian Lambalu sa R. Agad na hinubad ni Tanya ang kanyang shades. Excuse me. Nakapangalan sa akin ang kotseng yon. Regalo iyon ng asawa ko when I gave birth to our son. At ang lupa ay nakapangalan sa nanay ko. You can't just seize that. Ngumiti si Attorney Valderrama. Binuksan niya ang kanyang folder at naglabas ng dokumentong may selyo ng korte. Unfortunately for you, Miss Tanya, under Philippine law, any purchase of assets using conjugal funds during the marriage, without the consent of the other spouse, is null and void. We already have an order of preliminary attachment from the judge. Meaning, ang kotseng ginamit ninyo pagpunta rito at ang lupa ng nanay nyo ay naka-freeze na ngayon. Kapag hindi nabayaran ni Dennis ang 3 million pesos sa kliyente ko, those assets will be auctioned off. Kasing puti ng papel ang mukha ni Tanya. Lumingon siya kay Dennis at hinampas ito sa braso. Dennis, you said the car was safe. Sabi mo ang dami mong pera. Don't just sit there. Pay this woman and let's get this over with. Marahas na tinabig ni Dennis ang kamay ni Tanya. With what? Akala mo ba nahuhulog sa langit ang pera? Blocked na ang accounts ko. I'm jobless. Dahil sa kapritsyo at lifestyle mo, I am drowning in debt. Napaatras si Tanya nang mapagtanto niya ang mapait na katotohanan. Hindi siya nagpakasal sa isang mayamang executive, kundi sa isang bangkaroteng lalaki na lulong sa utang at may banta ng pagkakulong. Pinanood ni Elena ang kaawa-awang tagpo nang walang anumang emosyon. Mediation has failed. Mr. Mediator, kalmadong sabi niya, let's proceed to trial. Palapit na ang Pasko, ang nakagawi ang family reunion, para magdiwang sana ay naging parang isang paglilitis sa korte. Tinipon ni Lolo Arturo, ang padre de pamilya, ang lahat sa kanilang bahay sa probinsya. Ang layunin ay isa, solusyonan ng eskandalong sumira sa karangalan ng pamilya. Dumating si Tita Betty na nakataas ang baba, acting like the victim. Nakaupo si Tanya sa tabi niya na walang tigil sa pag-iyak. Nagtago si Dennis sa isang sulok. Elena, panimula ni Lolo Arturo. We heard about your lawsuit.
Naiintindihan namin ang sakit na nararamdaman mo, but do you really have to go as far as seizing your aunt's land at ipakulong ang asawa mo? We are family. Dirty laundry should be washed at home. Agad namang sumagot si Tita Betty. That's true. Sumusobra na yang si Elena. Nabulag siya sa selos dahil baog siya. Kaya sinira niya ang asawa niya pati kami. Regalo ni Dennis ang lupang. Yon for taking care of Tanya. Heartless ang babaeng yan. Nagsimulang magbulungan ang ibang kamag-anak. Tinitingnan si Elena. Nang may panghuhusga. Tila bumenta na sa kanila ang kwento. Nang malupit at baog na asawa. Hindi natinag si Elena. Kumuha siya ng maliit na Bluetooth speaker. Mula sa kanyang bag. At ipinatong ito sa gitna. Sa harap ng lolo niya. Kinonekta niya ito sa phone niya. Lolo, mga tito, tita, cousins, sabi ni Elena. Malinaw at nakakakilabot ang boses niya. I never aired our dirty laundry out in public. Itinago ko iyon hanggang sa si Tita Betty at si Dennis, na mismo ang nagbandera nito sa stage in front of hundreds of people. Pero dahil tinawag akong heartless ni Tita Betty at itinatanggi niya ang lahat, I think the family has the right to hear the truth from her own mouth. Pinindot niya ang play button. Ilang segundong static at saka umalingaw-ngaw ang malinaw na recording mula sa VIP room sa buong kabahayan. Huwag kang magpakasanto, Elena. Do you think maghahanap ng iba si Dennis kung naging mabuti kang asawa? 7 years married. At nasaan ang anak nyo? Tuyo ang matres mo. Natahimik ang buong sala. Namutla ang mukha ni Tita Betty. Nagpatuloy ang recording sa pinakamalalang pag-amin. Ako ang nagsabi kay Dennis na pakasalan si Tanya. I gave them my permission. Masunurin si Tanya. Kung mayroon kang kaunting dignidad, ikaw na mismo ang mag-adjust. Pinahinto ni Elena ang recording. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Biglang tumayo si Sylvia, ang biyenan ni Elena, na nanginginig sa galit. So that was you, Betty, selling your own daughter para manakawan ang manugang ko. You destroyed my son's marriage. Nabuhay ka mula sa pawis ni Elena and now you call her heartless? Napahawak si Lolo Arturo sa kanyang dibdib, nakatingin sa kanyang pamangkin nang may matinding pagkadismaya at pandidiri. Betty, sa pamilyang ito, hindi man tayo mayaman. Pero kailanman ay hindi tayo nabuhay sa pamamagitan ng pagbugaw sa mga anak natin o pagnanakaw sa asawa ng iba. Papa, peke yang recording na yan. Sinasiraan lang ako ni Elena. Desperadong sigaw ni Tita Betty. Enough! Ungol ni Lolo Arturo, na naging dahilan ng pag-iyak ng baby ni Tanya. Mula ngayon, I don't want to see your face or your daughter's face in this house. You have disgraced our family name. Elena, you have my full support. Bawiin mo kung ano ang sayo. Don't leave a single cent to these leeches. Nang gabing iyon, ibinaba ng pamilya ang hatol. Sina Tita Betty at Tanya ay opisyal na itinaboy mula sa angkan. Nahatulan ng pagkakakahiwalay. At hindi na mabuburang kahihiyan. Lumipas ang mga buwan. Dahil sa matibay na ebidensya ng VAWC, sumuko si Dennis sa paglilitis kapalit ng hindi niya pagkakulong. Sa loob ng courtroom, binasa ng judge ang final verdict. First, the petition for legal separation and annulment filed by the complainant is granted. Second, the conjugal home located in Alabang is awarded entirely to the complainant, Elena, based on the evidence of her sole financial contribution. Nakayuko lang si Dennis, nawala na ang lahat sa kanya. Third, the respondent is ordered to return the sum of 3 million thousand. Due to his inability to pay, the court orders the public auction of the seized land and vehicle to compensate the complainant for economic abuse. Tinapos ng paghampas ng martilyo ang paghihirap ni Elena. Paglabas ng korte, hinarang siya ni Dennis. Tila tumanda ito ng 10 taon. Congratulations! You won! I'm sorry for everything. Huminto si Elena at tiningnan siya ng walang bahid ng galit. Pinapatawad na kita, Dennis? Kalmado niyang sabi. But forgiveness doesn't mean you escape the consequences. Live with your choices. Goodbye. Lumabas ng gusali si Elena. Tumama sa mukha niya ang mainit at maliwanag na sikat ng araw.
Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, tumingala siya sa langit na wala ng pasanin na mga kasinungalingan. She was the absolute victor of a war she never started. 6 na buwan ang lumipas, inilagay ng buhay ang lahat sa kani-kanilang nararapat na kalagayan. Sa isang napakaliit na inuupahang apartment, sa isang mahirap na barangay, isang tunog ng nabasag na plato ang bumulabog sa gabi. I asked you for money for formula milk, Dennis. Hindi pambili ng Yossi. He's been crying all day. Dahil mas malabnaw na ang gatas ngayon kaysa dati. Sigaw ni Tanya. Magulo ang buhok at nakasuot ng kupas na pajama. Si Dennis, suot ang pawisang uniforme ng isang delivery rider, ay hinilot ang kanyang mukha. Kakatapos niya lang magtrabaho ng 12 oras. Ang kaunting kinitang pera ay napupunta lang sa pagbabayad ng mga microloans na utang pa rin nila mula sa VIP delivery. Calm down, Tanya. I'm exhausted. Isa pa. Pwede mo ba siyang padedehin na lang imbes na bumili ka pa ng napakamahal na gatas? My milk dried up, Dennis. Dahil sa stress ko sa pag-iisip ng pambayad ng upa at dahil araw-araw nang hihingi ng pera ang nanay ko. If I had known that living with you would be this miserable, sana pinalaglag ko na lang siya, nanigas si Dennis. Ang ilusyon ng isang matamis at masunuring asawa ay nawasak ng tuluyan. Sa mainit na apartment na iyon, tanging 2 nakalalasong tao na lang ang natira na unti-unting nilalamon ng isa't isa. Samantala, ilang milya ang layo, sa isang sikat na coffee shop sa BGC, pinagmamasdan ni Elena ang pagpatak ng ulan. Nakasuot siya ng emerald green na silk blouse. Ipinapakita ng screen ng laptop niya ang disenyo para sa isang bagong pasilidad, ang kanyang huling malaking proyekto. Her career soared after the separation. Walang mga linta sa pinansyal at walang emosyonal na stress. Sumabog ang kanyang potensyal. Kakapromote niya lang bilang creative director. Ang kanyang bahay ay ganap nang na-renovate. Binura ang bawat madilim na alaala. Nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa mga kaibigan niya nung kolehiyo na nag-aayang magbakasyon sa Japan. Ngumiti si Elena at nag-type. Count me in. I need a vacation after this project. Isinara niya ang kanyang laptop at humigop ng tsaa. May napagtanto siyang mahalagang bagay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang pangungunyapit sa masakit na nakaraan para lang sa sasabihin ng iba, kundi ang magkaroon ng tapang na putulin ang mga bulok na sanga para muling lumago ang puno ng buhay. Ngayon, hindi na pinapangarap ni Elena ang nakaraan. Siya ay nakatayo sa ibabaw ng mga guho ng palasyong buhangin na siya mismo ang nagwasak. Handang itayo ang sarili niyang kaharian nag-iisa, malaya, at hindi na matitibag kailanman.